Ikinuwento naman ng ilang residente sa Laurel, Batangas ang kanilang naging karanasan ng manalasa ang bagyong Christine. Puspusa naman ang clearing operations ng DPWH at LGUs, lalo't maraming kalsada at tulay sa Laurel ang hindi pa madaanan. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita, live. Naomi, alam mo, simula pa kahapon ng hapon ay nakararanas na ng pag-uulan dito sa probinsya ng Batangas. At sariwa pa rin sa isip ng mga residente dito, partikular na sa Laurel at Talisay, Batangas, ang dilubyong idinulot sa kanila ng bagyong Christina. Mataas na po ang tubig. Sa Diyos na lang kumapit si Janice noong oras na humagupit sa kanilang bayan ang bagyong Christina. 5 kasi ang kanyang anak at pinakabunso ay may sakit pang cerebral palsy. Agad silang nagtungo sa evacuation center. Ang masaklap, ang mismong evacuation center na sana'y magkukubli sa kanila ay pinasok ng baha dahil sa flash flood. Na hindi ho namin lubos akalaing dadanasin ho namin. Dahil napakahirap po, lalo na ho sa katulad ko. Marami hong mga anak na, siyempre yung kaliliita, baka ho biglang makaulan na naman ng malakas at kami ho ay bahain na naman ng gayon. Ang kanilang bahay naman ay natabunan na ng lupa dahil naman sa landslide. Dahil sa bumagsak na tulay sa Laurel, Batangas, araw-araw ay kinakailangan ni Marilyn na tawirin ang ilog para makapamili sa palengke. Ikinuwento rin niya sa atin ang hirap na dinanas ng kanyang pamilya at 6 na anak noong humahagupit ang bagyo. Sa lakas ng bagyo, hindi kami makalabas dahil ang lakas ng hangin doon sa aming bahay. Kahit kami basang-basa na hindi kami lumabas, doon na lang kami sa tires. Dahil pag lumabas kami, iba kami masaktan. Iba ho ngayon, ang bagang naranasan namin, parang dilubyo ho ngayon marami namatay. Yun ang talaga mahirap. Ang problema niya, hindi niya alam kung saan kukuha ng panggastos sa araw-araw. Disenteng libing sana ang maibibigay sa yumaong ito, pero hindi na nagawa dahil sa bagyo. Putol na kasi ang tulay, kaya para makapunta sa sementeryo, kailangang pagtulong-tulungan na buhati ng patay at itawid sa umaagos na ilog. Nagtungo naman ang opisyal mula sa DPWH upang suriin ang nasirang tulay. Nagpapatuloy rin ang isinasagawang clearing operation ng mga lokal na pamahalaan at DPWH sa mga kalsadang hindi madaanan dahil sa makapal na lupang tumabon dito. Patuloy pa rin ang ating pagtulong, pakikiramay. Ikot pa rin ako dahil kailangan makita ng ating mga kababayan na walang maiiwanan sa lalawigan ng Batangas. Nagbigay paglilinaw naman ang Batangas PDRMO kaugnay sa bilang ng mga nasawi dito sa Batangas. Sa ngayon, nasa 59 na ang nasawi at 13 pa ang nawawala dahil sa bagyong Christina. Nilinaw nila ang unang napaulat na 64 na casualties dahil ang 5 dito ay napaganamang hindi dahil sa bagyo nasawi. Alam mo, Naomi, ang positibong anggulo dito sa Laurel at Talisay, Batangas ay tuloy-tuloy ang dating ng mga donation sa mga evacuation dito sa Batangas. Pero panawagan ng mga residente dito ay sana naman ay may mag-donate daw sa kanila ng mga gamit sa bahay dahil panigurado pag-alis sila sa evacuation center dahil sa nasira ang kanilang mga tahanan at nalubog sa lupa ay kakailanganin nila ulit magsimula at magpatayo ng sarili nilang bahay. At yan muna ang latest dito sa Batangas. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.